Hello, testing, testing. Ayun na. Wala siya sa script. Okay, bro. Go ahead. Go ahead. Okay. Okay. Sige, salita ka na, bro. They want to hear you. Anong message mo sa Wait, bayan? Si Kong Miao. Tungkol, At pag nag-uusapan ngayon, ano ang masasabi ng tao sa ginawa sa yung suspension ng Congress? Pero ngayon, ang tanong, anong masasabi mo sa tao sa ginawa sa iyo sa Congress at ginawa ng Kongreso sa tao? okay, so regarding this, since sabi ko na lahat ng mga previous interviews, bago ko lang na masasabi is, anytime na release yung mga nag-yes and no votes, yung mga yes votes and yung abstain votes. But afterwards, it's not just, since this case will set a precedent for all future cases, it will be up to history to decide how the people will look into the actions of the Ethics Committee and how the people will look into the actions of the congressmen who voted yes. Any questions? Any question? Pwede kayo magtanong. Kay Kiko. Kay Kiko. Sir, Ayan, bro. May tanong dito para sa iyo. tanong ko kanina kung may hakbang ka bang magpasaklolo sa Supreme Court? Meron ka ba daw hakbang na magpasaklolo sa Supreme Court? Supreme Court. Well, pag-uusapan muna namin yan ng legal team ko, pero yung magiging case on, siguro by 2027, 2028, so it will be a very long case. Pero siya muna namin sa Supreme Court. Kasi either way, hindi sila makakapag-decision within the 2 months of suspension. By the time it reaches the Supreme Court, balik na ako sa Congress. So, for now, there's no plan for release in the Supreme Court. Malungkot kasi sa Congress. Malungkot daw sa Congress pag wala yung miyaw-miyaw. Walang miyaw-miyaw ko. Sige, go ahead. Para kay Congressman. Sige. Hello, Kong Miao. Tanong ko lang po. Nakita na po natin yung numero sa Kongreso na ikaw po ay pinagkaisahan. So ang tanong ko po dito, itutuloy nyo pa rin po ba yung inyong pagpapail ng impeachment against kay Bongbong Marcos? Itutuloy mo pa rin daw ba yung pag-file ng impeachment kay BBM? Yung pagka. Well, depende yun sa magiging legal response natin kasi nagkakaroon ng investigations doon. So whether or not the situation will change in the coming months. How about po yung ethics complaint nyo po kay Congressman Puno? Yung ethics complaint mo raw kay Puno, itutuloy mo ba? Committee. So, kahit naman laban sila, it's still a matter of voting. And hindi pa po makakakuha ng mga sanctions against Puno kasi sila pa rin yung majority of Congress. Okay. Sige, last na question. Sige lang bro, may next Last po, question. Congressman Kiko Barsaga, ano po yung komento nyo doon sa suporta na ibinigay ni Vice President Sara sa iyo? O pagkundina ni Vice President Sara sa suspension na ipinataw ng House of Commons? Maraming salamat. Ano raw I'm very thankful to Vice President. Very thankful to Vice President Sara Duterte. And ayan bro, tuloy. We're very thankful to VP. Okay ba? Tapos, yeah, go ahead. I'm very thankful to Vice President Sara Duterte and to all the congressmen and senators who support it. May mga bloggers din na may mga and I'm thankful to all of them. Okay ba?
Yeah, okay bro, we heard you. Isa pa tanong. Yes, Congressman, maaari mo bang ma-identify sa masang Pilipino yung 11 congressman na nag-abstain? At we would like to congratulate you at nais po namin kayong pasalamatan dahil napakalaking bagay po yung inyong naging partisipasyon sa pag-expose po ng korupsyon dahil mabibilang lamang po natin yung mga congressman na naninindigan po para labanan ito, especially may mga nababanggit na mas malalaking mas malalaking tao na involved po dito. So, again, maraming salamat po sa inyo at nasa mayorya po yung suportang nakuha po ninyo in spite of dyan sa harassment na nangyari po sa inyo. Narinig mo bro? Salamat daw sa ginagawa mo at ang Pilipino at mayorya daw ay nasa likod mo sa harassment na ginagawa nila sa iyo. O ikaw ang nakaharas sa kanila? It goes both ways. Sige, sino pa may tanong? May tanong kayo? May tanong po ako. Kasi nawawala. Hello? Okay. Bro, isa, may tanong pa isa. Okay, go. Moderator. Kong Kiko, ano po, yung pinakita po ninyo is being seen as a lot of people, especially yung mga Gen Z natin, as political courage. So para po ma-encourage din natin yung mga Gen Z na makialam sa politika natin at sa bansa natin, ano po para sa inyo yung marirecommend ninyo na expressions of political courage also between now and 2028? Ano daw ang masasabi mo sa Gen Z to encourage them to do what you're doing from now till 2028? Oh, Ka na lang ng question. oh, hello? Kita ba siya napupunta yung connection? So, ano yung tanong? Ano raw ang masasabi mo sa mga Gen Z na katulad mo to do and show the courage that you've been showing? To encourage them. Okay. Well, yung courage and it all comes from within. So everyone has their own beliefs and everyone has their own threshold for courage where they will show those beliefs in response or even in the face of threats. Kaya regarding doon, makikita naman natin yung Gen Z na lalaban sila kung sakaling lumala yung sitwasyon. And habang lumala yung sitwasyon natin ngayon in terms of corruption within the government, mas lalong nadami yung Gen Z na lalaban. So it's not something that we can force out of the Gen Z. Hindi natin sila mapipilit na labanan nila yung corruption sa gobyerno ngayon. Pero habang lumala yung sitwasyon, mas nadami ang lalaban. Not just the Gen Z, but all generations. Hello? Yeah bro, we got you. Maraming. Meron pa ito ang ating mga panelists. Ito si Presidente at saka si Vice. Hello? May question din po yung panelist natin. O meron pa question panelist natin. Yeah. Sino pa? Meow meow kong meow meow, ang question ko, sa tingin mo, sinadya ba nilang itaon ang suspension sa'yo para manahimik ka sa BICAM? Kasi BICAM season na ngayong December bago papasa na yung 2026 budget, and then sa January lalabas na ang panibagong budget. So sinadya ba nila ito na ipataw sa'yo yung suspension mo in time of the BICAM para manahimik ka? Yeah, you think tiniming daw yung suspension mo dahil sa BICAM hearing? Well, posible. Pero nakita naman natin kung ano yung nangyari dun sa yung sa initial budget hearings dun sa Congress. And we will possible holes that could be exploited there by corrupt politicians. So, generally speaking, they passed the largest education budget. So, posibleng dun manggagaling yung mga bagong corruption issues in the future. Kasi hindi na flood control ngayon eh. Sobrang halata na paggagawa sila ng flood control project. So, they can possibly make
ghost classrooms or other ghost infrastructure projects within the education sector, which they allocated the increase in budget. Tapos yung sa funds for House of Representatives, medyo tumaas din yun. Yung sa PCO funds, which I interpolated, there's also a possibility of interruption there, which Congressman Marcoleta also stated during his interpolation of the PCO funds. So, regarding sa BICAM, there are already notable sources of corruption there, and whether or not I was there, whether or not I will be in the deliberation, may makita naman talaga ang taong bayan at ng mga may makita naman talaga ang mga members ng House of Representatives na magiging sources of issues doon sa proposed budget. Ayan, Kong Miao, on a light note naman, since suspended ka from Congress, ano ang balak mong gawin ngayong Pasko? Ayun. I enjoy muna Christmas break. Actually, mas maganda nga yun. It's very busy time. Para sa amin, especially it's mga congressman na very close sa LGU nila, within the local government as well. Kasi madami mga Christmas parties na kailangan puntahan. And then yung distribution of Christmas goods din, madami kami ipapamigay ng mga Christmas goods. And then, siguro short breaks din during Christmas season. Spend time with family, spend time with my cat. Meow. Meow, meow. Okay. We wish you a very happy Christmas despite what they have done. Nakita naman namin sa iyo, no, na talagang you take each day with lightheartedness despite your fighting corruption. And kami dito sa PDP, we just wish you a very happy Christmas. Huwag kang mag-alala, marami pong nakikipaglaban kasama sa iyo. Kong Miao, Thank you. Kong Miao, kahit na pinangangalandakan at pinagpipilitan ng gobyerno na ang 500 ay sapat na para sa ating Noche Buena, no? Masaya pa rin kami ngayong Pasko. Merry ang Christmas namin dahil may nanindigan sa aming congressman. Merry Christmas, Kong Miao! Merry Christmas. Meron pa? Ito. Okay, thank you. Thank you po. Thank Okay, you. maraming salamat po, Kong Miao. Okay, thank you. Okay, ingat bro. Ingat sa mga... See you sa next See kapitan. you sa...